Lakas eh. Ano? Lakas. Lakas eh na. Sumisipat eh. Oh, bilis din mag-ship.
Guys, good morning. Kape tayo guys. So ayun na nga. Kahapon ay nagpa-tune na ako sa Montero, 'di ba? Kasi dati lagi kong sinasabi sa vlog na ayaw ko talagang pakialaman yung tune ng Montero kasi mabilis naman na siya. Okay? So ewan ko lang bakit biglang naisip ko na lang na ipa-tune kasi nakita ko yung tune ni Midnight Street Performance. Okay? So nag-tune sila ng all stock na Montero, stock exhaust, stock downpipe, stock na filter, air filter. Pero umabot siya ng 206 ata. Wheel horsepower yun guys ha. Magkaiba yung horsepower sa wheel horsepower. Okay? So ang stock Montero is nasa 180. Ano bang stock? Yan. So ang stock na horsepower ng Montero is 179 horsepower. Okay? Yung 179 horsepower na yan, pag sinampa natin yan sa dyno, is maglalaro lang yan sa 150. Kung sobrang healthy ng kung sobrang healthy ng engine mo, maglalaro na ng 155 to 160. Okay? Pero yung sa akin naman, yung baseline dyno nung sa akin kahapon is 149 wheel horsepower. Okay? So siguro nakabawas na rin yung gulong at yung mags kasi hindi na siya stock. Okay? So yun nga, balik tayo sa nakita ko yung tune ni Midnight Street Performance ng all stock na Montero na wala siyang smoke. Ay may smoke siya ng konti, normal kasi diesel siya. Pero as in pag tinapakan mo lang siya ng konti, parang segundo lang yung usok na lumabas. So nagustuhan ko yun kasi hindi siya pusit, di ba? So kaya ayaw kong, sinabi ko dati na ayaw kong pakialaman yung tune ng Montero kasi yun nga, ayaw ko nang mausok, ayaw ko nang pusit talaga yung kalalabasan ng tambotso. Ayun, minessage ko si Sir sa Midnight Street Performance at ayun, nagkasundo kami within the day. Pinatune ko siya. So ang price niya is wag ko na lang sabihin yung price kasi magdepende ata yan kung anong sasakyan. Okay? Nagkasundo kami na doon kami mag-tune sa Dyno Pro Philippines sa may Mindanao app. Okay? So for mga 5 PM na kami nakapag-start ng tuning. Kinakabahan ako baka mausok pag na-tune na. Pero ang ganda, sobrang ganda ng result. Ngayon, ang second run namin ay umabot siya ng 181, 182, parang ganun. So wala siyang smoke pa rin. Pero gusto ko talagang umabot siya ng 200 wheel horsepower. Gusto kong ma-reach yung wheel horsepower nung chinun nila na all stock na Montero. Okay? So ayun, kinausap ako ni boss na try namin na paabutin ng 200 wheel horsepower na walang usok pa rin. Nag-video ako sa likod na part para makita ko yung buga ng usok kung gaano siya kalakas or hindi. Tapos pinakita ko sa tuner para may reference kami na ganitong usok lang yung lumalabas dun sa likod. Okay? So, yun pinakita ko at yun maganda naman yung kanyang usok, hindi talaga siya nangingitim or ano. Kumbaga pag tinapakan mo lang siya ng konti, doon lang lumabas yung usok na kapiraso lang din. Hindi talaga siya pumupusit ng ganun, bumubulwak na itim na itim. So yun yung nagustuhan ko. At ayun, nakapag-end kami sa aming tune na 200 wheel horsepower. Sobrang saya ko. Kasi isipin mo, all stock na Montero, wala tayong ginastos sa performance parts, 'di ba? Ang ginawa lang natin, nagpa-tune lang tayo. Pero
kaya nating tumagos ng mga ibang sasakyan dyan na naka full exhaust, naka kung ano-ano man, di ba? So, yun lang. Ayaw ko rin kasi ng full exhaust kasi hindi ko trip yung tunog ng diesel pag naka full exhaust. Kasi para siyang jeep para sa akin, di ba? So, gusto ko stock talaga yung sasakyan, tapos yun nga may power. So, yun lang yung pinaka ano ko, kaya ako nagpa-tune. Okay? Gusto ko all stock pero yung performance niya is malakas. Okay? So, yun, after nun, drive ko na siya. Naka 1 hour lang kami sa dyno kasi medyo mabait yung Montero ko nung chinun. Hindi naman siya nagkapalya or whatever. So, ano siya, madali lang siyang na-tune. Wala pang isang oras, natapos na kami sa tuning. Tapos nung paglabas namin, grabe yung ramdam. So, parang yung gain namin, parang nasa 51 wheel horsepower. Yun yung na-gain. Ganun siya kalaki, 'di ba? From 149 naging 149 point ano. Basta parang nasa 50 or 51 wheel horsepower yung na-gain natin na power. Kung nalalakasan na ako doon sa stock na power, mas lalo ngayon. So nung na-drive ko, sabi ko, grabe, wow, ang gaan. Sobrang gaan ng throttle niya. Tapos yung shifting niya is mabilis. Kasi siguro dahil sa torque limit niya, kaya mabilis na siyang mag-shift. Okay, hindi katulad dati na parang hahabulin mo pa. Pagtapak mo, parang hahabulin mo pa bago siya mag-shift. Ngayon, kapirasong tapak mo lang, nagsishift na siya kaagad. Mabilis yung shifting niya. So, panigurado, magbabago yung fuel efficiency nitong Montero kasi yun nga, dahil sa shifting medyo mas napapaaga siya. Iba-vlog ko rin kung anong pinagbago ng konsumo ng diesel. Tapos yun nga, nung drive ko kahapon, masaya ako kasi sobrang gaan. Sobrang gaan na nung pedal. Tapos pag tinapakan mo siya, matulin talaga. Matulin talaga siya. Hindi mo siya mapapansin na naka-remap kasi wala rin siyang usok. May usok lang siya ng kunting-kunti talaga, which is normal sa diesel. Kagabi, drive ko rin talaga papuntang NLEX kahit wala akong gagawin. Drive ko lang, gusto ko lang ma-feel yung bagong tune. Grabe talaga, mabilis talaga siya, guys. Tapos hindi ka na, dati kasi nakakabitin siyang i-overtake sa expressway. Pero ngayon, sobrang easy mo na siyang ilusot kahit kahit bigla ang singit ka or mag-overtake ka, bibirahin ka talaga kaagad pag tinapakan mo siya. Okay? So hindi ka na mabibitin. Parang feeling ko parang nabibitin na ako sa preno. Parang preno yung kailangan ko naman ngayon kasi iba-iba yung power niya, yung bigat ng sasakyan. Yung bigat ng sasakyan na kinakaya ng makinang patakbuhin ng mabilis, parang nabibitin ako sa braking ko. Yun, medyo parang kailangan natin ng upgrade ng... Yun na nga, guys. Marami kasing nag-o-offer ng mga tuning na yung sa kalsada lang, street tuning. Sinasuggest ko sa inyo na mas maganda pag sa dyno kayo kasi mas safe, nakikita nyo yung graph. Tapos, yun nga, hindi hula-hula. Kasi pag sa labas lang, hindi natin sinampas sa dyno, ang dating doon, hula-hula na lang yung tune eh. So, wala tayong basihan sa graph kung okay ba yung air-fuel ratio natin. Tapos, yun nga, wala tayong basihan sa power kung nag-gain ba tayo ng power or bumaba tayo ng power. Okay? So, kung gusto nyo magpa-tune, kung all-stock kayo, nire-recommend ko rin talaga na mag-tune para siyempre, lalo na sa mga automatic, mas maganda yung magiging responsive na yung natin para hindi tayo nabibitin sa overtaking natin. Saka itong Montero kasi napapansin ko nung drive ko siya ng Luzon, Visayas, Mindanao, medyo nadidelay talaga siya sa yung kalabawa, nasa liku-liku ka, ganun. Tapos paahon, tapos pag tinapakan mo ng ganun, meron talaga siyang delay.
bago siya bumira. Okay? So ngayon, wala na yon. Sobrang ganda na ng performance ng Montero ko ngayon. All stock. All stock pero 200 wheel horsepower. Grabe power. Power talaga, di ba? Kung gusto niyo mag-inquire ng message nyo lang yung Midnight Street Performance sa Facebook. Madali namang mag-reply si boss. Actually, kahapon, first time namin mag-meet kahapon talaga. Kumbaga, sabi ko, hindi ko kilala tong taong to. Sige, pero siyempre, ipagkatiwala ko na yung Montero ko kasi marami naman na siyang natutune din. Maganda rin yung mga feedback sa kanya. Okay? So, yun lang guys. Sinare ko lang sa inyo itong vlog na sa pag-tune ng Montero. Okay? So, thank you so much guys for watching.